tayo pagpapasalamat na kung ano po ang binigay sa atin ng Panginoon, ng mga pagpapala, kagalingan, manala sa ating mga buhay. Yun po ay patuloy lang po natin pasalamat sa Kanya. Yun po ang nararapat. Dahil pasalamat po natin ang ginawa sa atin ating Panginoon. Kaya yun, sa umagang ito, magpagbukas po kayo sa akin sa Efeso. Sa Efeso chapter 5, verse 20. Sabi nga po niya dito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po na sa ating mga buhay, kapag tayo po ay nagpapasalamat, ayun po, kasama po ating Panginoong Jesucristo dahil siya po ang namamagitan sa atin at sa ating Ama na nasa langit. Yun po talagang ang ating Panginoong Jesucristo, yun po ang nagpapaabot sa ating Ama. Sa ating pagpapasalamat na yun po, na siya lamang po ang daan para makarating ating ipapasalamat sa ating Amang Diyos na sa langit. Na kaya yun, salamat po sa ating Panginoong Jesucristo na yun po talagang napakabuti po na ating Panginoong Diyos na ginamit niya po ating Panginoong Jesucristo upang makarating po ang ating mga ipapasalamat. Kaya yun, sa umagang ito, patuloy ko po inanyayahan ang magpapasalamat sa oras na ito. Unahin po natin ang verse. Sino po ang gusto magpasalamat na ginawa ng Diyos na kabutihan sa kanyang buhay? Sa buhay po ni Sir Lisa. Hallelujah. Hindi na po ang Panginoon na tunay na napakabuti ng Diyos na sa kabila po ng ginagawa ng Diablo sa bawat isa sa atin, hindi namin ginagawa ang Diablo bago ba man nag-bingo tapos hanggang sa mga dumating ang gawain. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nga po tayo patuloy niyang kinikilos. Meron pa po sa aking buhay. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na kasi meron ako magandang nararamdaman sa aking katawan. Hindi ko narinig ko. Pero hindi ko po pinapahintulutan na dahil doon ako po ay hinto. Kasi nga po nandun ako sa aking faith na ano po may gagawin siya. Tinitesting lang po niya ako na ako ay titigil. Paano po mararanasan yung pangako po niya? Kaya po doon po ako nahahawa na kailangan po hindi ko kailangan pumigil dahil sa Diyos po lahat ang kabuhayan. Kasi nga po, naranasan ko na po yung magagandang bagay. At alam po na mayroon pang mas maganda po mga bagay. At sa Diyos po lahat ang kabuhayan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa buhay po ni Sir Lisa na talagang umasa lang po talaga tayo sa Panginoon. Ang mabubuting mga bagay, ito po ay paparanas na po sa atin sa buhay po ni Sir Lisa na yan po talagang siya man din po ay patuloy po nagpinagay sa kanyang buhay at nanalangin sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya yun, sabi niya po dito sa Jeremiah 33 verse 3. Sabi nga po na dito, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Diba po? Kaya yun, talagang napakabuti po ng ating Panginoon na lumapit lang po talaga tayo at manalangin at ipapakita niya po ang mga mahiwaga magagandang bagay. Kaya yun, maraming salamat po sa buhay po ni Sir Lisa. Sige po, sino pa po ang gusto magpasalamat sa buhay po ni Mami Susan? Purihin ang Diyos, no? Maraming salamat po sa pagkakala sa buhay ng Diyos. Ako po yung nagpapasalamat sa kabila ng lahat ng pagsubok. At nandito pa rin kami, papasalamat din ako sa gagalingan ng aking may bahay. Asawa ko, si Pastor Ronnie. So, nung last Sunday ng pinakasimba, dahil nung kumain tayo, ay elders sa ako, diba, at chicha ng ating natuloy yung isang naglagnat, kung nakaro siya bago nakarecover. So, puri ng Diyos, and then, nung naman birthday yata yun, meeting kami, di bago Thursday, meeting kami sa Sunar, with Congressman Alvin. So, sabi ko, mukha yata ako, sabi ko sa asawa ko, nabisi na tayo sa mundo ha.
kagabi naman, may bisita kami galing sa bukid noon. Mga barka na nila Rosan, so sabi ko nga, dapat nag-prayer and fasting lang tayo, pumunta ng church kasi maingay. Siyempre, ano naman yung ilong niya, atsing rin na atsing. Sabi ko, sige, maghahanap natin bukas. Yung puri ng Panginoon sa kabila ng lahat na may mga nakabuntot ang kaaway, pero nandun pa rin kami, nanatili kami, kahit na minsan wala kami sa gawain, na ano kami sa Word of God, ay kailangan talaga natin yan eh, para hindi tayo manghihina. Ang sabi ko nga sa mga anak ko, katulad kagabi, sabi ko kayo puro kay ganyan, paano kung dumating si Jesus? Sa panahon ng pagkataon natin, saan kaya tayo pulutin? Sinama ko yung sarili ko. Sabi ko sana, sabi ko gano'n. Di okay Rosan ngayon, pero nasa tulog pa. Mahirap naman yung isabay namin yung sarili sa kanya, malate kami ng gusto. Sabi ko, wala na kami wala na kami Thursday, wala kami Saturday. So tara, sabi ko gano'n, agahan natin. And then, puri ng Panginoon, no? Kasi yung sasakyan namin, tumakbo na. Kaso, nakaproblema na naman, hindi makatakbo ng malayo. Kasi wala kami ibang sasakyan, magamit din, ginagamit din yung pag mga motor. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. So, sa kabila ng lahat ng dami ng blessing. Pero andun pa rin yung ano natin sa Diyos. Kaming dalawang mag-asawa talagang purihin ng Panginoon talaga. Parang ang pamumuhay natin ngayon eh. Nakagitna kami sa dami-daming pagsubok, pero purihin ng Panginoon. Alam ko, malagpasan namin ito. Salamat sa Diyos at nandiyan sa langit. Kasabay sa amin. Salamat. Amen. Salamat po sa Panginoon at Pag-Isusan na talagang kahit ano man po ang mga dumaan, pero alam niyo po, hindi ko nagpapabay ang Panginoon. Sabi nga po niya dito sa Santiago 1 verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Yun po talagang patuloy lang po tayo magalak. Sa pagsubok na yan, dahil po sa pagsubok na yan, tayo po ay pinapatatag natin Panginoon. Kaya pasalamatan po natin ang mga pagsubok. Ito po ang dahilan ng ating matatag sa ating mga buhay. Diba po? Kaya salamat po sa buhay ko ni Mami Susan. Talagang isa na lang po sa girls. Sa buhay ko ni Mami Lulit. Maraming bagay ako kapapasalamat. Lagi nagaling niya, kalakasan, at buhay na lagi niya binibigay sa akin. Pero isa una, pinagpapasalamat ko dahil yung ako ko na dala ko ito sa akin. Pananampalataya ng dahil siguro nakikita nila ako na hindi ako nag-aanit sa mga bagay na nakikita marami po kasi sabi nga si Satan, lagi mo nandiyan. Lagi nangungulit sa buhay ko. Pero hindi ko po pinapabayaan na mawala sa puso ko yung pagmamahal ko. Kasi siya po lang ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Dahil naging ano ko sa buhay na nadalawa ang aking apo dito. Na sana dumating ang panahon, saktan panahon, na makasama ng mga yung anak. Kung makasama siya sa dami ng pagdating ng araw hindi siya malapit. Lalo siya lumakas. Amen. Salamat po sa buhay ko ni Stan Tole. Talagang nakakabuti talaga ng Panginoon. Na talagang ang Diyos talaga ang gumagawa ng kaparaanan. Di ba po, nasabi nga po dito sa Gawa 16 verse 17. Sumagot naman sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Di ba po, isa man po sa isang tahanan ang nanampalataya kasama ko na po ang lahat. Pero individual po ang maligtasan. Di ba po? Yun, salamat po sa buhay po ni Stan Lulit. Naku, wala na po tayong oras. Sa boys naman po tayo. Sa buhay po ni Brother Rose. Pagpalang Lord ko sa inyo.
ibahagi ang isang bagay na ginawa sa atin Lord. Yung Webis po, Diyos, ang pwede ang kaso. At yung Diyos po, meron pong tumawag sa akin na kami po ay get together sa Antonis na wala pong kabalak-balak na umaten dahil baka mahuli sa inuman sa payabangan. Napilito po akong pumunta. Lord, bago po akong umalis sa bahay, Lord, sana maging maganda ang lakad na to sa araw na to sa aming lumanan. Gabayin ko. Kami po ay lalabing waling tao pa lang na inikita doon sa get together. Nakita ko po yung kaibahan talaga ng aming katao sa kanila. Isang atong, isang doktor. Merong ginagawa. May double visa, double passport tayo. Galing po siya sa, yun po ang nagbigay ng panggastos para magkikita kami batch 74, 50 years na nila. Elementary po yun. Isa-isa po silang tinanong na ano ba ang mga bagay na nagpapalan ng bata ginawa sa iyo ng Diyos. Pinakinggan ko po sila. Talaga po wala sa pagkatao ko yung mga achievement nila eh. Nung ako na po magsasalita, wala po akong pwedeng ipagmalaki sa inyo. Ang tanging itataas ko sa inyo na kaya ko ipagmalaki ay ang nakilala ko Diyos. Amen. Ang isang bagay pa po, mayroon po akong nakasatay, maklasmate ko si Pastor Eduardo Dionisio, na spiritual pastor ni Daniel Fernando, maklasmate ko pala siya. Na kaya kami ang nagtabi, ang napag-usapan po namin buwan ng bisat puro salita ng Diyos. Kaya yun ang pinakamagandang ginawa sa akin ng Diyos. Kaya sa Diyos ang patuloy. Amen. Salamat po sa buhay ko ng Brother Ross. Dapat ako talaga pagmalaki natin ang Panginoon. Siya po ang gumagawa ng lahat sa ating mga buhay. Di ba po? Kasi kung wala po siya, wala po talaga ang buhay natin. Wala ang kabuluhan. Talagang na sa oras, bawat minuto, oras-oras, siya lang po talaga ating pagmalaki sa ating mga buhay. Kasi sa lahat, di ba po? Kasi siya naman po ang nakakagawa ng higit pa sa lahat. Di ba po? Talagang napakabuti po ng Diyos sa buhay ko ng Brother Ross. Siya po ngayon talagang nananalig na po sa ating Panginoon. Samantala, di ba po, sa ating mga buhay noon, di ba po? Pero ngayon, iba na talaga. Kumikilos na talaga ang Panginoon sa buhay ko ng Brother Ross. Kaya yun na po, salamat po sa Panginoon. Wala na po tayong oras. Talagang napakabilis po ng oras. Kaya yun, pwede po sa isang linggo na lang po ang gusto magpasalamat. Handa niyo na lang Panginoon po sa sa isang linggo. Ako na lang po ang nais ko magpasalamat. Nais ko rin po ipasalamat ang aking buhay na talagang sa edad ko na to, hindi pa rin po ako yung pinababayaan. Diba po, na sa aking buhay, bagaman, siyempre, marami akong naramdaman sa aking katawan. Siyempre, matanda na tayo, di ba? Pero alam mo sa kaburahan ng Panginoon at kahabagan, na talagang alam ko niya na umasa lang po talaga ako ng habag nang gagaling sa kanya. Alam niyo po, ang aking mga naramdaman, unti-unti niyo po winawala sa aking katawan na ano po, ang mga kirot sa aking mga kamay, sa aking lahat ng buong katawan, ito po ay wala na sa pangalan ng Jesus. Salamat sa Panginoon talaga. Yun po, nais ko rin po ipasalamat ang buhay ng anak ko, na kung noon, sobrang bigat po ng kanyang buhay, pero ngayon alam niyo po, napakaganda po ng buhay niya, pero ang nais ko pa rin ay siya ay nakauwi. Diba po? Kaya yun din po ang nais niya na makauwi. Kaya lang, alam niyo po, halos ayaw po siya payagan ng kanyang amo, pero hindi po pwede, hindi na talaga pwede dahil gusto ko na talaga siya makauwi.